Magandang umaga po sa ating lahat. Andiyan naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at dun sa mga followers ko dito at mga subscriber ko sa YouTube. Syempre po, kayo lagi ang unang-unang pinapasalamatan ko dahil kayo umaabang o nag-aabang kahit ito ay replay. Okay, so kasi totoo naman, yung mga nakakapanood ng live ko sa Facebook, ilan lang, Pero yung mga naghahabol sa YouTube ay talagang marami. Yung nanonood ng team replay, marami. So yun lang yung ano, yung masasabi ko. Ngayong araw na 'to malamang baka makakaunti na lang manood sa akin, kasi hindi natin pag-uusapan ng politika ngayon. Si Sara pansamantala muna nating kalimutan yung impeachment. Hindi dahil sa kakalimutan natin kundi huwag muna nating pag-usapan. Nakakasawa na rin, eh. Huwag muna tayong magkomentaryo sa mga ginagawa ng mga DDS at mga bulag na taga-suporta. Huwag na muna 'yan. Pero mamaya, mako-connect natin 'yan. Ang pag-usapan natin ngayon, isang bagay na malapit sa puso ko at sana maintindihan niyo rin kung bakit importante din sa buhay natin. Ito yung usapin ng general education sa kolehiyo. Siguro yung mga nakapag-aral ng college, alam niyo na noong kayo nag-aral may mga kurso kayo na talagang yun ang accountancy, business, engineering, pero may mga kinuha kayong mga courses na general education. Ito yung English, Filipino, literature, history, policy, philosophy, ethics, at siyempre yung required na dahil required sa batas na Rizal course. Ito ay ang general education. So kahit ano man ang kinukuha mong kurso, pinapakuha ka nito. Ang layunin ng general education ay para makapagbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa pagiging mamamayan. Pagiging mamamayan hindi lamang ng Pilipinas, kundi mamamayan ng mundo. Hindi lamang bilang citizen of the country but a citizen of the world. Na hindi porket engineer ka, puro lang engineering ang dapat na alam mo or commerce, puro lang accounting. Dapat meron kang anchor sa pagiging mamamayan. Doon mo natututunan ang kasaysayan ng history. Doon mo natutunan ang mga ethics, philosophy. Doon mo natutunan ang literature, ang appreciation sa art, ang politika, ang saligang batas. Ano yung mga karapatan? Ano yung mga pananaw mo na dapat maging critical ka na mamamayan? Kasi ito, binuhulma ka na hindi ka lamang maging engineer o accountant o doktor or kung ano man ang iyong propesyon, hinuhulma ka bilang isang buong tao na meron kang pag-iisip. Marami na ang itinakbong pagbabago sa general education, sa totoo lang. Ako nung nag-aaral ako, iba ang GE nung time na yon. Tapos nagbago, nagbago. Sa ngayon, ang umiiral na GE ay yung ipinasa noong 2013. Ito yung ipinasa at inaprubahan pamamagitan ng CHED Memorandum Order number 20. At dito, merong 36 units. Actually, 36 units. Merong 24 units sa core courses. At merong 9 units na elective na mamimili ang estudyante o ang university kung ano yung offer. At merong 3 unit na mandated course, yung Life and Works of Rizal. So ano ba yung mga core courses na to? Sa ngayon, ang core course ay yung Understanding the Self para maunawaan ng tao yung sarili niya. Mga Philippine History, readings in Philippine History para malaman natin kung ito ay ah, ano yung kasaysayan natin, 'di ba? Meron namang contemporary world para malaman mo ano yung mga nangyayaring kaganapan sa mundo para hindi mo alam yung nangyayari sa ibang bansa, malalaman mo. Mathematics in the modern world, merong pag-aaral sa math pero hindi ito yung hard math kundi ano yung gamit ng mathematics sa buhay. Merong purposive communication para matuto ka na makipagtalastasan. Merong pag-appreciate ng art o sining. Merong Science, Technology and Society. Ito yung tinuturo ko, yung ugnayan, agham at teknolohiya sa lipunan at yung ethics. Kurso ito. Ito yung walong kurso. At meron pang 9 units na elective na ang na depende na sa university kung anong i-offer nila.
So merong isang elective na dapat nasa Math, Science and Technology. Merong isang elective na dapat sa Social Sciences and Philosophy. At merong isa pang elective sa Arts and Humanities. At meron yun nga mandated course na 3 units ng Rizal. So madaling salita, this is a holistic GE. Merong required at meron namang ina-allow ang mga universities na mag-adjust, magkaroon ng options. Ngunit sa kasamaang palad, itong 36 unit na ito, sa ngayon, ayon sa proposal ng DepEd, ng CHED, ng Commission on Higher Education, ay gagawin na lamang 18 units. Na kung saan merong 5 subject na required at 3 units na lang yung i-allow na parang choice ng university. Imagine from 24, magiging 15 units na lang. At yung 9 units na electives, magiging 1 unit na lang. At hindi na siya elective, i-require na siya sa lahat ng estudyante. So, andyan pa rin yung professional communication. Andyan pa rin yung global trends and emerging technologies. Meron ng data, evidence, and ethics. Tapos, merong Rizal. So, actually, yung Rizal, legislated yon. So, mula 24, hindi kasama ang Rizal doon sa 24 units na binasa ko kanina. Ngayon, 50 na lang actually, sapagkat yung isa pang i-require yung labor education. Na parang ang nangyari ngayon, ito ay alinsunod sa kagustuhan ng iilan na ang gawin natin ngayon sa kolehiyo ay ang i-produce na lang natin ay manggagawa, hindi citizen. Na parang ang nagiging major premise na ngayon sa likod ng mga nagtutulak nito, kasi ang binisisi ng marami, CHED. Dapat sisihin din ng CHED. Pero ang nagtutulak actually nito, galing ito doon sa EDCOM 2. At ang nasilikuran nito mga politiko katulad ni Senator Sherwin Gatchalian. Na para sa kanya, ang GE daw, alisin na sa kolehiyo, ilipat na sa high school. Masyado daw GE heavy ang college. Na parang, kasi daw inuulit lang naman. I'm sorry, itong mga politikong ito, ni minsan hindi sila nakapag-design ng curriculum. Hindi sila nakapagturo sa classroom. So it is kind of offensive na ang nangunguna sa mga pagbaklas ng basic education ay mga politiko. Kasi tanggapin na natin, ang CHED sumusunod lang naman yan sa kung anong gusto ng Kongreso eh. Kasi siyempre pag ikaw nga naman si Sherry Agrupes, ikaw yung CHED, haharap ka sa budget, kukulitin ka ng kukulitin ng mga ito, napipilitin kang sumunod o tumalima. Eh ako naman sa akin, kung ako'y pipilitin ng ganun at ako ay komisyoner, ay talagang aawayin ko sila, magre-resign ako. Ganun lang naman yun. Kailangan you have to push back. Kasi unahin natin, yung ano ba ang layunin ng GE? Ang layunin ng GE, hindi na to produce a worker. Ang layunin ng GE, ma-complement yung mga professional courses para ma-produce mo holistic na mamamayan na nag-iisip, nagtatanong, may kakayahang manuri. Hindi naman pwedeng puro lang pagbibuild ng tulay at building. Bakit ba ang daming corrupt? Kasi kulang sa critical na, walang nationalism, walang sense of ethics. Tapos yung pa ang tatanggalin mo. Inuulit lang naman daw sa college. Hindi pag-uulit yan, pagpapalalim yan. Ang inaaral sa high school, age appropriate yan. Pagdating sa college, higher level na ng understanding. Kapag nasa high school ka nagtuturo, hindi mo naman tuturuan yan na napakamang sophisticated theories. Kailangan sa kolehiyo may leveling up. May basic science, may advanced science. At the same manner na ang pag-iintindi sa kasaysayan, iba ang tema ang kailangan mong ipaintindi pagdating na sa level ng kolehiyo. At anong masama na ulit-ulitin yung mga yan kung yan ang kailangan sa isang mamamayan? Alam niyo, lagi tayo ngayon nagagalit kapag nababasa natin ang mga comments ng mga tao sa social media. Kung bakit ba maraming bulag na tagapanampalataya ang mga politiko. Yung mga diehard Duterte supporters, yung mga loyalist na hindi na nag-iisip, di ba?
Bakit gano'n? Walang critical thinking. Ang kailangan natin hindi lang engineer na magaling gumawa ng building o tulay. Ang kailangan natin isang engineer na merong kamalayan sa sibika, may kamalayan sa karapatan, may kamalayan sa katarungan at katwiran, may pagkilala sa kagandahang asal. At ito ay nakukuha sa GE. Na pilit ngayong kino-convert na lamang into something that is very, very driven by employment. Kasi ito ngayong GE na 'to, nagtutulak nito yung prinsipyo na wag na nating masyadong pag-usapan yang mga yan, sa high school yan pag-uusapan. 'Pag college na, yung expertise na natin, titingnan natin yung outcome-based education na sinasabi. Ano yung produkto na puwedeng magtrabaho? They are more concerned with working. At minsan, sasabihin natin kasalanan din ito natin mga magulang, eh. Kasi ang sinasabi ngayon ng mga katulad ni Gatchalian, ni Roman Romulo, yung mga politiko behind this, they say that, you know, kaya daw nagkaroon ng K-12 pumayag para paikliin ang kolehiyo. Masyado daw dini-congest ang college, inilagay sa dinagdagan ang high school. Hindi, mali, eh. Kaya tayo nagkaroon ng K-12 para pantayan natin ang nangyayari sa ibang bansa na 12 years ang basic ed. Pero sa ibang bansa ang kolehiyo hindi 3 taon, 4 na taon pa rin. Sila ang gusto nila, okay, dagdagan natin ang high school pero bawasan natin ang kolehiyo, paikliin natin, gawin natin 3 years. 'Di ba 'yan ang pinagmamaktol ni Sherwin Gatchalian? At ang layunin ngayon nila mag-produce na lang ng army na employable. 'Yun ang nasa likod nitong outcome-based education kasi ang tinitingnan dito yung maka-quantify mo, yung puwede mong bilangin, puwede mong sukatin, ma-assess mo numerically, yung skill. Yung pagiging skill mo bilang mamamayan, yung kamalayan mo sa katwiran at karapatan, yung kamalayan mo sa kabutihang asal, yung kamalayan mo na maging maayos ka at hindi ka dapat tiwali. Yan ay mahirap bilangin yan. May problema na nga tayo sa mga taong kritikal, hindi marunong mag-isip ng kritikal. May problema na tayo sa mga merong mga degree pero mga tiwali at kurap at nangungurakot. Gusto pa nating bawasan ngayon ang espasyo na ang mga mamamayan ay matuturuan kung paano mag-isip ng kritikal at paano magtanong, na siya namang ino-offer ng general education. Hindi dapat binabawasan ang college, dapat mas pinapaganda pa natin ang GE. At huwag nating gawing pambayad utang ang GE sa pangako di umano na nung sinulong yang K-12 nangako na iklian ng kolehiyo. Ako, that really blow my mind. Hindi gusto mong i-decongest ang college, tapos ngayon paikliin mo pa din? 'Di parang gano'n din 'yun, parang, sige umalis kayo sa kwartong ito, ilipat kayo dun sa kabilang kwarto kasi siksikan kayo. Pero after nung ilipat kayo sa kabilang kwarto, pinaliit naman yung kwarto, dinagdagan ng divider, o dito lang kayo, hindi kayo doon. Eh, di gano'n din, siksikan pa rin sila, gets mo? Inuulit ko, yung kwarto maraming tao, yun yung college. Gusto nila ilipat sa high school o sa basic ed kaya K-12 inilipat yung iba doon sa room ng basic ed. Hindi na nga siksikan, pero ang ang gagawin, aba, ay niliitan naman yung espasyo. Sabi, eto, lalagyan natin ng divider hanggang dito lang kayo. So wala, ang layunin ay ma-decongest so that you can add more. You can deepen further the understanding, but it doesn't mean that you're going to remove GE. Ang nakakabwisit dito, ang mga tao na nagpapasimuno nito, mga politiko, na ni minsan hindi pagtanungin mo, "Marunong ka bang mag-design ng curriculum? Nakapagturo ba sila sa classroom? Nagkaroon ba sila ng karanasan?" Ta's ngayon inaasa nila sa mga academic, sasabihin, meron naman kaming mga technical panel, meron naman kaming mga eksperto. Pero ang point dito kung titingnan mo yung mga technical panel na yan, depende rin yan sa kung sinong pipiliin mong ilalagay diyan. Kung ang ilalagay mo diyan ay mga taong marunong mag-isip, abay talaga namang at yung iba naman diyan, di mo masisi kung susunod na lang kasi ayaw ma-stress. Sisigaw-sigawan ka ng congressman, boboliwan ka ng senador,
na para bang yung pagka-PhD mo ay mini-menos na lang porket halal sila. Parang ang sarap sabihan, "Hindi mo ako puwedeng bulya-bulyawan dito sapagkat kasama ako sa nagbabayad ng sahod mo." Hindi ba? So it is really the agenda. Why are we sacrificing an entire generation? Why sacrificing the educational future of this country in the hands of people who do not even know what academic freedom probably is? You know? 'Di ba? Who don't even probably know the difference between summative and formative evaluation. 'Di ba? So, anong agenda nito mga 'to? Minsan maiisip mo tuloy siguro gusto nila mga tao hindi na critical mag-isip. Magtrabaho na lang kayo, 'di ba gano'n? Magtrabaho kayo para mag-produce kayo ng yaman ng bansa. Pero hindi 'wag na kayo mag-isip, 'wag na kayong maging kritikal. Sumunod na lang kayo, gano'n ang gusto nilang gawin. Kaya ako nag-spend ako ng time ngayon sa usapang pulitika na ito. Pag-usapan natin 'tong bagay na 'to kasi mahalaga 'to sa'kin. Ngayon kung hindi kayo interesado sa ganito, ay gusto niyo lang si Sara Duterte ang aking binabatikos, gusto niyo lang si ganyan-ganyan. Marami ang manonood 'pag inuupakan ko ang mga DDS. Pero 'pag ganito ng usapan parang wala na. Samantalang ito ang ugat ng lahat. Kaya may mga bulag na tagasunod, may mga hindi nag-iisip dahil na hindi masyadong pinansin ng GE. Kasi ang sabi nga ng iba, tutulungan pa natin ang mga magulang kasi iikli ang college, magkakatrabaho agad ang mga anak at makakatulong sa pamilya. May kasalanan din naman tayo kasi gano'n yung gusto natin, ang sa atin ng edukasyon tikit lang para magkatrabaho. Hindi natin tinitin ang edukasyon na tikit para maging malaya ang kaisipan. Samantalang the reality of education is that it is not just preparing you to work. It is preparing you to become a citizen of the world. It is providing you a critical lens so that you can make the right choices in life. Hindi ko sinasabing 'pag may GE ka, maging hindi ka na tiwali. Kung meron na ngang GE, tiwali pa yang mga yan, eh. Kasi nga naman yung mga karamihan sa mga, kurap sa DPWH, engineering yan, may GE yang mga yan, 'di ba? Yung mga pulitiko nating kurap, may mga GE yan. Yun ang may GE na nga yang mga yan, ganyan pa yang mga yan, ano pa kung alisin mo? Hindi ba? Ano kaya kung alisin mo pa? 'Di lalo na lang wala ng critical source of analysis. So kaya ako nagse-spend ng time dito. Kasi first and foremost professor ako, bago ako nagkaroon ng usapang pulitika, I am a professor. And I am a GE teacher. Nagtuturo ako ng GE courses. Sa ngayon nagtuturo ako ng STS, Science, Technology and Society. Nung nasa Lasal ako nagturo ako ng STS. Nagturo din ako ng LC ASEAN. Marami ako, it's basically something that is in me. Mahalaga ang arts, ang sining, ang ethics, ang history, ang philosophy, ang social sciences. Hindi lamang yan palamuti, yan ay may function. At yan ay kapag niliitan natin, iniklian natin, walang mangyayari. At panghuli na lang at pamatay. Despite all these flaws I'm saying, there is also a fundamental flaw. What is happening right now, yung pag-curtail, pagbawas sa GA is in fact a violation of the Constitution. Sapagkat malinaw sa saligang batas sa binigyan ng academic freedom ang mga universities. Ano ba yung academic freedom? Ay kalayaan ng bawat university at institution of higher education na magdetermina kung ano yung ituturo, paano itututuro, at sino ang magtuturo. May freedom kaming binigyan ng gano'n. Ang trabaho ng CHED ay just to set minimum standards but not to prescribe and direct and dictate. Pero itong proposal na ito, mas malalaki sa CMO 20. Kasi dun sa CMO 20, bagamat may mga requirements, binigyan ng 9 units na spasyo ang universities to innovate. Pero dito talaga napaka-restricted. At dun sa CMO 20, walang require na OBE, na outcome-based education, walang require na paraan ng pagtuturo, walang regulation. Dito ngayon napatindi.
Bukod sa din prescribe na yung mga subjects, pati ito papaano mo ituturo ay dini-prescribe, which is a violation of the standards of academic freedom of ano yung ituturo at papaano ito ituturo. Ito ay malinaw na pambabastos sa saligang batas. At sasabihin ngayon, maging kung sino ang magtuturo. Meron ng requirement na dapat ganito ang kwalifikasyon mo. Yan ay iniiwan na ng saligang batas sa mga universities for them. Of course, there could be accreditation systems. Ang CHED pwede magpalabas ng mga reward system na kapag ikaw ay hindi nag-comply, hindi ka accredited. Pag nag-comply ka, accredited ka. But it is not mandatory. But you know what? This is something that needs to be discussed. It is unconstitutional. It is patently violation of the Constitution. In fact, kahit nga maganda ang pagkagawa ng curriculum, which is not. Maraming problema yung curriculum mismo eh. Na ino-offer dito sa draft ng PSG. Ang fundamental issue dito, bawal to sa saligang batas. At ang mas nakakatakot dito, eto pa ha, dahil nag-prescribe ka na kung sinong pwede magturo at niliitan mo yung subjects, makakaapekto to sa employment ng maraming nagtuturo ngayon sa kolehiyo. Hindi man lang naisip. Tingnan mo, may subject na labor education yung irony, may subject na labor education na pinapanukala. Pero hindi tiningnan ko ng implikasyon sa labor. Yung mga mawawalan ng trabaho, ang dami na pong teacher before na nagtuturo sa kolehiyo na ibinaba na sa senior high. So ngayon gusto nilang bumaba ulit sa senior high, sino pa ba ang pupuntahan ng mga to? Hindi tiningnan yung effect. At ito pa ang isa pang sa tingin ko nakakabahala na epekto po nito ay ito. Magke-create ng dalawang klase ng mamamayan. Kasi ganito, kapag ikaw ay accredited na eskwelahan, pag ikaw ay autonomous na eskwelahan, yun usually mga autonomous universities, ito yung UP, Ateneo, LaSalle, UST, ito yung may kakayahan. Pwede kang mag-expand from the required 18 to the 36. Pwede mo mapanatili yung latitude mo. At yung mga mag-aaral mo, magkakaroon ng opportunity to be exposed to more arts, humanities, philosophy, ethics, history, political science courses. Okay? Pero, eto ngayon. Kapag ikaw ay hindi ka autonomous, usually yung mga normal na universidad, wala kang choice. So magkakaroon ka ng dalawang klase ng two-tier system. Mga mag-aaral na kaya ng pera nila o nakapasa sa mga eskwelahan na autonomous, magkakaroon ng exposure sa liberal education na merong philosophy, may ethics, may history, may arts, may humanities, may iba't ibang social sciences. Pero kapag ikaw ay nandoon sa ordinaryong kolehiyo, hindi autonomous, regulated ng CHED, aba, malas mo. Napupunta ka doon sa minimum requirement. Diba? So anong klase ito? Hindi ba discriminatory ito? Education is supposed to be education for all. But yet you have now those who can afford to go to universities that are more expensive can have the luxury of having more liberal education compared to the rest. Hindi yata tama yun, di ba? So ito yung punto na parang hindi natin maaring basta na lang 'to pabayaan. Kaya kahapon, ang umattend tayo ng isang hearing na kindak ng CHED at nagsalita po ang inyong abang lingkod at pinaabot ko sa kanila yung nararamdaman ko na pagtutol na ito ay unconstitutional. Ang sagot ba naman sa akin sa simula pa lang nung hearing, ang banat kaagad nung defensive agad yung CHED eh. Ang banat agad nung executive director mali kayo, ganito dapat, hindi totoo to. This is, para bagang, teka muna, parang andito kayo para makinig sa amin, di ba? Huwag niyo kagad sabihin. Parang ang sinabi in so many words is, we hear you, but we're not going to listen because you're wrong. Di ba? Parang ganoon. Parang ano yun? Di ba? Na talaga sinopla agad yung constitutionality. Nung sinabi ko, sumagot yung ED. Sabi niya, hindi kami unconstitutional kasi sinusunod namin yung RA 7722.
Yung CMO 20 hindi naman na-declare na unconstitutional. Well, let me tell you this, ang RA 7722 ay batas lang yan na under the Constitution. So maaari yung RA 7722 hindi unconstitutional, pero kung paano mo siya i-implement is unconstitutional. Remember ang review, powers ng Supreme Court to determine constitutionality is not just on the law but on the act. The act itself. Now, yung CMO 20, yung kaninang binigay ko na 36 units na merong 9 units selective, 24 units na may mga subjects, kasama yung Rizal, maaring nakalusot yun sa constitutionality test kasi hindi siya nag-impose ng kung paano magturo, kung sino dapat magturo. Di ba? Eh ngayon ito, pati yung paano magturo at sino magtuturo ay pinapakailaman ng CHED. Right? That is an overreach. At saka masyadong limited na yung space for innovation ng mga universities. Masyadong regulatory ang imprimaturo. So yun yung point ko dito. Tutulan natin ito. At nagbuo na nga kami ng grupo Gen Ed Defenders. Parang Gen Z na Gen Z ang dating. Because we are here to defend general education. O sige, alam ko yung iba maring hindi interesado sa topic na to kasi ito wala namang kinalaman sa impeachment Pero hindi lahat ng buhay natin sa impeachment lagi. Iisipin natin mga ganitong usapin, mas malalim at mas long-lasting ang epekto nito sa atin. Kasi kaya nagkakaroon ng Sara Duterte, nagkakaroon ng mga politiko, nagkaroon ng mga katiwalian ay dahil nga walang critical citizenship. Kailangan natin paslalalimin pa nga ang GE. Huwag bawasan, huwag patayin. O sige, sana nakapagturo kasi yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sa biyernes na ulit tayo magkita-kita, ha? Sa ngayon, lagi akong iiwanan sa inyo. Ingat po tayo lagi sa ating mga sarili. Lagi tayo mag-iingat. Sa init ngayon, medyo umuulan na rin sa iba. Okay? At lagi magmahalan. Lagi mag-intindihan. Pasensya. Sige, lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo, naroon sa mundo ngayon. Lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now. Talk to you Friday.